may mga kalakal bibenta natin sa loob. Hi guys, welcome back to our channel again. Today's vlog po. Ito, magbebenta po ngayon ng mga basura dahil may pera sa basura. Okay. Nasa likuran namin, kung mapansin nyo, lahat yan mga basura, kalakal. So bebenta natin to. Tingnan natin kung magkano lahat ang kikitain natin para sa kinabukasan ni Sai, gatas ni Sai. Sa area na magkikita natin. Okay? So nowadays both sides then pwede ko sa inyo. Pero Sai, location. So, kita-kits na lang tayo. Tingnan natin kung magkano yung kikitain natin. It's a surprise. Tari ko speakers mo. Eating the noodles, yeah. Oh, dito pa rin tayo ikaw. Dito kalito ka tayo. Head north on 1st Street Northwest. Turn right onto Stony Plain Road Northwest. Dito na siya kung andiyan ka. Andiyan ka patatuloy. In 200 meters, turn right onto 168th Street Northwest. Garapot sa likod. Turn right onto 168th Street Northwest, then turn right.
Turn right. Dito Then you na will tayo. arrive at your destination. 39. Sabi niya siya pa. Hindot kita dito. You have arrived. Dala na. So, dito na tayo. Hindi ko alam kung pwede tayo sa loob mag-video. So, anyways, Diba mo, hindi mo pa. pero itong may nagkuhan din ito eh. Really labis. So, anyways, pasok tayo. Try natin. Pag hindi, update lang namin kayo. Oo. Natin yung so, ayan yung ano. So, ito basura natin. Yan yung mga kalakal bibenta natin sa loob. Heart, ano yung heart yun? Ayaw mo. Pwede. Now, he's getting heart. Time. One more card. Pila mo kami? Pila? 65. 65 something cents. 65.60. Nanay panggatas si Sai. Sobrang daming nagbebenta ngayon, no? Pabata, mapamatanda. Dami. So, yan. Tapos na kami dito. Gagawin ko. Ganyan. Ang dami rin yung ganyan. Ang daming ganyan. So, ayan. Uwi na tayo. Pupunta kami ng mall. Pupunta kami ng mall para isuli yung isang binili ni Said na hindi niya nagustuhan ko. Tapos tayo doon. Ako yung kanina siya nag-prepare ako. Sa gitong buwan. Bilibili. Garin. Dito? On left.
tayo ng 65 ngayon. Actually 65 something yun eh, pero tinip na lang natin yung mga pare-pareho. So bili tayo ng souvenir. Souvenir. May blessing tayo eh. Sabi ko sa inyo, may pera sa pasukan. Eh, ang kagandahan dito, parang ano na yun eh. Parang savings. Kasi sa totoo lang, pera mo yan eh. Kasi nga, kung bibili ka ng something dito, yung bote-bote, Or kahit yung apple na nasa iPhone. yung mga sa juices man. So pag bibili tayo ng mga ganon, meron tayong deposit na ano eh. May deposit silang kinukuha. So pag magandang idea din sa government to, dahil hindi mo dapat pinagtatapon yung mga basura mo dahil sa totoo lang binayaran mo yun eh. Kung gusto mo maibalik yung pera na That's what you kinuha nila sa'yo, recycle. oo, kinuha nila sa'yo, eh huwag mo itapon yung basura mo, lagay mo sa plastic bag at makukuha mo rin manang ano. So that way wala kang makikitang basura sa daan dahil babalo tayo. Kasi nga binayarin mo eh. Pera na lang kung ayaw mo talaga na bawiin. Ano, kinata sa'yo na deposit dahil kasi sa iyo na yun, pero isa sa mga ano yan eh, batang isa sa mga ipupo nila paano tayo tayong magkaroon na lugar na walang basura sa daan. Ba? Eh, kung na talagang mag-oobliga na itapon mo yung basura mo dahil parang nagtatapon ka ng pera, sayang din yan, diba? Sasalita ako na again. Ay, nanay. Oh, ayan. Anyways, talagang may ano to. Kumbaga, magandang training sa Canada yung ganito. Ay magandang halimbawa, kumbaga. Kasi nga, pag bibili tayo sa ano, tindahan, pag bibili tayo sa tindahan, lahat ng binibili natin na mga bote, mga juices, ano eh, kinakaltasan nila ng deposit yun eh. So kumbaga yung deposit na yan, makukuha mo lang yan pag dadalhin mo yung mga na naipon mong mga basura doon sa bottle depot. So in that way, maganda siyang halimbawa, magandang training sa mga tao yan na hindi tayo magkakalat
hindi mo kailangan itapon yung mga basura mo kahit saan, usually sa mga daan dito, dahil parang ano yun parang nagtatapon ka ng pera, kumbaga. So sino ba namang tao na magtatapon tayo ng pera, di ba? Sa panahon ngayon kailangan mag-ipon. So kumbaga yung pera na yung basura na yon na instead itatapon mo, manghihinayang ka na itapon dahil pera naman talaga yun, di ba? So maganda siyang ano ba tawag mo? Maganda siyang halimbawa, kumbaga, sa ibang lugar na ganun ang gawin. Kasi kunyari sa Pinas, kung wala tayong mga ganyang batas, talagang makikita mo sa daan yung mga basura, yung mga ganyan. At iyan ay nagpapaano ng kalikasan natin. So sana sa Pinas ganyan ang magiging nila, batas na oras na bibili tayo sa tindahan, sa grocery, lahat ng mga binibili natin kinakaltasan na kaagad sa grocery store o kahit saan lang dyan. So kinakaltasan na kaagad para maobliga yung mga tao na hindi nila itatapon yung basura after nilang inumin yung tubig. So instead, iipunin nila para pag dumami na, pwede nilang dalhin sa bottle depot, tapos makukuha nila yung pera nila na deposito, di ba? Kumbaga. So in that way, walang basura na makikita sa daan dahil hindi naman nila tinatapon dahil may pera dun, ika nga, di ba? So yun yung kagandahan na mapupulot natin na aral, di ba? So ayun na, sinasabi ko may pera sa basura. So yun ang kagandahan dito sa Canada. Sana sa Pinas meron tayong ganyan. Nanadirit akong wallet. Yung pera na yan. So anyways, yun lang ang gusto kong sabihin sa basura na to. So sa basura may pera. So aside sa may pera, wala kang makikita ang basura sa daan dahil sa talagang iipunin mo yung diba? Iipunin mo yung mga basura na yan para maibalik sa'yo yung kinakaltas sa'yo. Binabayad mo, kumbaga. Pera mo yun So kailangan makuha mo ulit yan. So napapahaba tayo, di ba? So anyway, kita-kits nila tayo sa next video namin. At ito, nagmamadali na yung isa dahil yung Sephora niya. Shoutout, sana all Sephora. So ayun, kita-kits tayo mamaya. Bye for now. Stop. Okay, bye-bye.